Welcome sa inyong lahat dito sa aming channel. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang notified. Kami si Justin and si Chris at ito ang aming Simple Life. Nood at comment down below. Please share and like this video. Guys, welcome back to another special episode of the JK Vlogs. I always say that the JK Vlogs episodes are special when in fact wala namang masyadong nangyayari. Pero ayun na lang, para bongga. Anyway, I just washed my hair. I really don't like the feeling of freshly washed hair. Kasi sobrang fluffy ng buhok, hirap i-style. Kung wala akong pupuntahan yun, gusto ko yung feeling. Pero kung may pupuntahan ako, mas gusto ko yung one-day-old hair. Yun lang, amoy anet! Alright, so I'm just going to... By the way, I'm not naked. I have my towel on. I'm just going to clothe myself. And then I'm going to update you later as to what we will do for the rest of the day! Ayan friends, nakasakay na tayo sa Uber. Grabe, nag-jeep ako papuntang Monumento kasi hindi ako makapag-book ng Uber sa amin. Siguro simula alas 8, tapos nakapag-book ako ng Uber. Ngayon lang, ngayon lang, mga around 9:15, ganyan. And pupunta tayo ngayon sa isang mall, somewhere in Muntinlupa. Delicious Diet! Parang lugaw siya, pero oatmeal eh. So, oatmeal nga ba? Ay, hindi, lugaw nga. Akala ko oatmeal. It's been almost an hour and we're still traveling, but we made a quick stop kasi nagkamali na turn si Kuya. Papunta kami dito. Ayan. We're not supposed to be in this lane. We're supposed to be on the other side of the fence. Going straight. But nagkamali siya ng right turn. Ayan. Anyway, pinayagan kami ng traffic enforcer na mag-U-turn. So, daan na kami sa tamang daan. Hindi ako nagsabi. So, minsan kasi, pakikiusapan mo lang sila. Mabait naman yung mga yun eh. Hindi naman lahat sila. Ano, kuya? Oh. So, this is the building, guys. It is called Madison Galleries dito sa Muntinlupa. Tapos, sabi ni Madam, 3rd floor daw yung clinic nila beside Cheska Store. So, alright, ladies and gentlemen, we're here. And they're open. Hi, good morning. Finally, nandito na tayo after 3 hours of struggling. Nakakaloka. Bakit ba kasi ang layo-layo ng pinanggagalingan ko? Anyway, so, ito ang itsura ng kanilang place. So, meron silang TV that shows like the before and after. Tapos, very cozy, very, friendly naman sila. And, ang una ko napansin is that, you know me, I love cactus plants. So, the one who will do my eyebrows and my lip tint thingamajigger is Miss Pauline. And this is her contact information. You can just screenshot it if you like. So, ayun na nga guys. Andito na tayo. Tapos, meron na akong go signal mag-ingay. Nagpapaalam ako palagi bago tayo mag-vlog. Kasi medyo maingay tayo. Anyway, so, I'm enjoying this delicious lunch from Delicious Diet. And it's like fish with some sweet and sour sauce, I guess. These are the pigments that they use, and they're vegan friendly, and may mga ginamit pa siyang terms na hindi ko naintindihan, but basically it's like really nice on your skin, I would say. Friends, tapos na sigurong ilagay ni ate yung solution that will curl my lashes, and I'm not really sure if there's already pigment, but I feel like meron na. So sabi niya ibababa lang daw ng 7 minutes at inaantok na ako. Ayan guys, nag-commercial break lang ako. Dapat pala.
bago kayo mag-start ng ng session nyo dito, you make sure na nakapag-restroom kayo. Kasi ang hirap mag-CR kapag may mga ganitong epektos ka sa mata mo. By the way, right now, they're putting the numbing cream sa aking eyebrows para mag-take effect na siya. So normally, yung outline, it's really thicker and really dark compared to the actual. So all of the photos na all of my work online, lahat yun ganito ko siya din-draw. So don't be scared. She's giving me two options, whether I should go straight or medyo may arch ng konti. Pero parang mas bet ko nga ito. Yeah. But I think I need to make, kasi medyo dark your edges. We're now back home, guys. And medyo ang gara na ng feeling ng lips ko. Tapos ang kapal ng kilay ko, nakakaloka. Pero okay lang. Magiging pa naman daw yan. Tapos magiging mas lighter siya. So ngayon, pupunta tayo sa and dito tayo pupunta sa Judy Ann's Crispy Bata sa Malabon. Yes! Teka. Dito. Ito yung leftover ko kanina. Pagkatapos, I still have my delicious diet dinner which I will be eating tonight. And then, ito lang yung in-order namin. Kasi sobra na kapag umorder pa kami ng Crispy Bata. So, I'm just waiting for Justin. Malapit na daw siya. Nasa tulay na siya. Pagkatapos, hindi ako mahilig kumain ng yung pula na itlog. Kaya tinanggal ko siya. Kasi ito, this one is mine. This one is mine. Hindi ko pa alam kung anong order ni Justin. Hey guys! Welcome back. It's been 2 days since I had that procedure done. And, ayan, i-close up natin. Ito na ngayon yung nangyayari sa lips ko. Parang nagbabalat siya. Nakita niyo yung ibabaw, sobrang, itong skin na tight, darker yung pigment, tas underneath, hindi siya ganun ka-red. Sabi ni Pauline, it will take about a good month for the pigment to show, kasi iba daw yung structure ng skin dito sa lips. Pagkatapos, ito na yung itsura ng kilay ko. I don't know if nakikita nyo, pero nakikita nyo ba yung mga hibla ng buhok na tinato niya? Tapos, in between dun sa hibla, meron pang konting, tawag dito, stain yung pigment. Ito, medyo nakikita niyo na yung hibla, diba? In between that, may stain pa yung pigment. Pag hinahawakan ko siya, actually, hindi mo dapat siya hawakan medyo mahapdi. Pagkatapos, hindi ko na kinaya. Dapat at least 72 hours, hindi ka maliligo. It's been like, what, 48 hours? Pero hindi ko na mapigilan. Naligo na ako. I mean, naligo ako ng ulo, tapos naghilamos na ako ng mabilis lang. Kasi, tinitigyawat na ako. Hindi ko alam kung nakikita sa camera, pero ang gaspang na ng mukha ko dito, oh. Diba? Ayan, oh. Tinitigyawat na ako ng bongga kasi nga, all I did was just to remove all the dirt using cotton pad tsaka cleansing water. So, friends, there you have it. Tapos, yung lashes ko pala, unti-unti medyo mas nagiging, na siya, natural looking. Hindi na siya yung parang may pagka-clumpy. So, ayun, nakikita niyo ba yung balbas ko? Pasensya na, hindi pa tayo nakapagpaganda. So, I'll update you guys kung anong mangyayari sa akin, kung ma-infection ba siya. Medyo nagre-red nga siya eh. So, this is 1 week after I did my brows, lashes, and lips. And kung makikita nyo, wala na, ay, ayan, medyo nawala yung, ayan.
And as you can see, wala na yung pagbabalat. Tapos parang wala nangyari sa lips ko, diba? Yun yung sabi ni doktora. Sabi ni Pauline. Ano ba yan? Sabi ni Pauline kasi, may weird na healing process ang skin dito sa lips. So, it will probably take a good month bago makita yung pigment. Tapos yung lashes ko, hindi na siya as clumpy. I like it now kasi hindi na siya mas matigas. Although, napansin ko, mas nagmumuta yung mata ko. Siguro dahil nagganon na ganon yung aking pilik mata. I don't know if you guys can see. Pero sobrang andalas magmuta. Tapos medyo parang andali niyang ma-irritate. Siguro dahil hindi siya sanay na nakabukang-buka yung lashes. And then, check out my eyebrows. O diba, naglangib na siya ng bonggang-bongga. Parang ano na siya, patchy na. So, may mga nagfi-flake off na balat na dito. Pero although tempted ako natanggalin siya, hindi daw dapat. Kasi hindi masyadong magsistick yung pigment. Anyway, so that's how it looks like. Pero yun lang. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye!